Salamat sa iyo'y walang hanggan, walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa
sa iyo, pasasalamat sa iyo, walang hanggan. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magsitayo at dasalin natin ang orasyon. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili pong nakatayo para sa ating pambungad na awit. Kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri
kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang layunin po ng ating buhay ay ibigin ang Panginoon na unang nagmahal sa atin. Matatagpuan natin kung sino tayo sa ating kaugnayan ng pagmamahalan sa siyang lumikha at nagligtas at gumagabay sa atin. Alalahanin natin kung sino tayo, kung ano ang ating layunin sa lupang ibabaw. Ang ating Poong Senyor, tinitipon tayo ngayong Biyernes sa ating komunidad, ngayong Biyernes. Alalahanin natin na marami tayong mga kahilingan, petisyon, intensyon, at tayo'y magdasal para din sa isa't isa na paboran ng Panginoong Hesukristo ang ating inilalahad sa Kanya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kaming mabihisan ng tanang kabutihan, ng puso, ng iyong anak na minamahal, at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan, upang kami naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit, ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako
at di alipin ni numan. Ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita, upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan, at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin, at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din, silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay, sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinhaga, "Maari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mauhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro.
Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mo kung alisin ko ang iyong puwing? Gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata, mapagpaimbabaw. Alisin mo na muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita ka ng mabuti. Sa gayoy maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo pong lahat. Naway, binabati namin kayo. Naway, ang pagpapala, ang pagbibindisyon, ang pagbibiyaya, at ang pagkakaloob ng grasya sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno, mapa sa atin. Kung mapapansin ninyo, nasa ating harapan ang imahen ng Birhen ng Peñafrancia. Sa kabikulan, wala pong prosesyon, wala pong pluvial procession ng Birhen ng Peñafrancia. Online, mga misa naman natin, online. Pati prosesyon, pati pluvial procession, pati ang debosyon sa Birhen ng Peñafrancia ngayong panahon ng pandemya, online. Babalik ako mamaya ukol sa ating mahal na Birheng Maria. Tayo po'y salamat po sa inyong presensya, sa inyong debosyon. Ngayong Biyernes, tayo po'y sa harapan ng Senyor, pagmamahal, paglilingkod. Yan ang kung sino tayo sa harap ng Panginoon. Ibigin siya, paglingkuran siya. Ito ang pinaka batayan ng ating pag-iiral. Ating mga pagbasa, tulungan tayo. Unang Korinto, Ebanghelyo ni Lucas, upang tumindi ang ating pagsinta, ang ating pagsilbi sa Senyor. Unang pagbasa, si San Pablo po ang sumusulat. Unang Korinto. Huwag nating sabihin na ito lang ang abilidad ko, ito lang ang kakayanan ko. Merong mga bagay na likha sa atin, ipinanganak tayong doon tayo magaling. Pero may panahon tayong upang mag-aral ng ibang kakayahan. Anong ibig ko sabihin? Sinasabi ni San Pablo, maging lahat ka para sa lahat ng tao. Upang mapalapit, upang maakit, upang magbalik loob. Itong taong ito, alam mo naman, siguro meron siyang, gusto mong maligtas siya. Meron siyang interest na hindi mo naman interest. Depues, para mahatak siya, yung interest niya, gawin mong interest. Hindi ba? Ginagawa mo yun dahil gusto mo ring masagip siya. Kaya, ganun lang ang sinasabi ni San Pablo. Kayanin mo. Hindi naman kailangan maging dalubhasa o eksperto ka. Hanggang sa punto na, kasi ganun ang tao. Diba? Ito yung hilig niya, ito yung gusto niya. Tapos, dahan-dahan, hinay-hinay, sa mahabang proseso, parang
may sinasabi ka, hindi naman kagad sermon. Alam mo yung sermon, banat kagad. Hindi. Ano nga ba itong sinasabi mo tungkol sa Senyor? Ayun, wala. Nakuha mo na ang loob niya. Ha? Yun ang ibig sabihin ni San Pablo. Ha? Lumabas ka sa sarili mo upang mapadami ang kawan ng Senyor. Kanya-kanyang trabaho yan. Sabi pa ni San Pablo, ang buhay natin ay parang karera. Tayo'y may kompetisyon ng mga atleta. Nagtatakbuhan tayo. At sa takbuhan yan, merong gold medal, ginto, may pilak, may tanso, at meron pong paggagantimpala, sasabitan ng medalyang ginto. Ang nanguna, tayo po hinahambing ni San Pablo sa kompetisyon. Tayo mga babagal-bagal, mga tatamad-tamad, mga baguhin po natin yan. Tayo'y ilagay natin sa ebanghelisasyon. Nasa kondisyon tayo. Yung mga atleta nagsisikap, nagpapagod, nagdidisiplina upang makuha ang isang putong. Gusto kong gamitin sana yung katagang corona Kaya lang may coronavirus, di ba? Yung lalagyan, puputungan ka ha. Gusto ko sana gamitin ng corona. Kaya lang may coronavirus. Ha? Yung mga atleta, marami siyang sakripisyo. Hindi ko na muna, wag muna tayong ice cream. Wag muna yung gusto ko. Kasi gusto niya makuha ang putong na pinakamahalaga. Ngunit yung putong nun, lilipas, kukupas. At ang putong, ang korona na ilalagay sa ating ulo, makokoronahan tayo, puputungan tayo sa ating ulo, sa ating kagandahang loob, sa mga gawain ng katarungan, sa mga gawain ng kawang-gawa. Okay po ba? Wala pa ako sa ebanghelyo. Yung una, maakit ang lahat. Disiplina sa sarili. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Lucas, paano aakayin ng bulag ng isang bulag? Di po ba? Pareho kayong magbubungguhan. Kung dalawang bulag, parehong mga ngapa. Kapwa tayo matitisod, hindi natin pareho alam ang daan. Di po ba? Kailangan yung disipulo ginagabayan ng maestro, ng guro. Alam ng guro yung tama. Alika, iho. Alika, iha. Tuturo ko sa iyo. Alam, nakakakita ang guro. Yung disipulo, yung nag-aaral na medyo hindi pa nakakaunawa, yun ang ginagabayan. May direksyon yun, may mangyayari. Nung nakaraang, kung naalala ninyo yung ebanghelyo, nung nakaraang linggo, ito'y pagtatama ng isang kapatid na nagkamali o nagkasala. Pinapatuloy po ni San Lucas upang tuwirin kay ang kapatid, meron kang kredibilidad. Kung sira ang iyong pangalan, kung basag ang iyong kredibilidad, kung ikaw mismo ay bulag, sino maniniwala sa iyo? Kapatid, tanggalin ko na muna yung puwing sa iyong mata. Ikaw nga, hindi mo nakikita yung malaking balakid, yung tahilan sa iyong mata. Ang ibig sabihin, tama, tutuwirin natin ang kapatid. Ngunit,
ang pagbabago ng komunidad. Siyempre kasama pagbabago ng ating kapwa. Magsimula ka na muna sa iyong sarili. Ang tahilan na napakalaki, yung puwing, maliit lang hindi mo nakikita ang laki-laki. Ano sabi ni Kristo? Mapagpaimbabaw, hipokrito ka. Panahon ngayon ng pagkakatotoo, autentisidad, autentiko, hindi ka peke. Kung hindi, bulag ka, peke ka, yan, walang susunod sa iyo. Upang sumunod sa iyo, mahatak mo sila. Ang pagninilay natin bilang alagad, pakaingatan ninyo yan upang madaling mawala yan. Upang, hindi naman, para mahatak natin. Kailangan maniwala muna kayo sa akin upang mapalapit tayo sa Senyor. Di po ba? Pagnilayan po natin yan. Balik ako. Kaya ngayon, nobina, 11 hanggang 19 ng Setyembre, nobina, 9 na araw. Mamaya, kasi si Father Douglas ay Bicolano. 4:00 ng hapon, misa niya. Ako rin, yun din ang intensyon, pero yun ang, kasi nga, hindi, sabihin ko na, hindi matutuloy ng nakagawian ang kapistahan ng Peña Francia. Masaya ito, kansilado. Pati nga yung undas natin hindi po ba? Meron po akong dasal, sinabi ko na kay Father Douglas, bakit ganyan? Dahil sa ating traslasyon. Sinasabi ko na po sa inyo ng hayagan. Alam ko, lalong-lalo rin mga deboto. Yun, nakuha na ako, naiiyak na ako. Baka, wala ngang kapistahan ng Peña Francia. Wala nga di tayo makakapunta ng sementeryo. Kung patuloy itong pandemya nito, wala tayong trastasyon. Di po ba? So, alam nyo na ang personal na intention ko. Hindi lang akin yan, kung hindi ekspresyon, sapagkat ang ating trastasyon sana matuloy. Hindi naman kailangan grande o mabongga o spektakular. Alang-alang sa inyo, alang-alang tayo mga naghihikahos. Pasasalamat lang. Yan ang hinihiling ko po sa Birhen at samahan niyo po ako. Kaya ang piyesta niya, linggo yon, 20 ng Setyembre, tanghali. Ako po magmimisa, pero ang mag-homilya, si Father Douglas. Sabi ko, ikaw ang Bicolano, meron tayong prosesyon para pagpaparangal sa kanya. Ang intensyon ko, mahal na Birhen, hindi po natuloy ang inyong festibidad sa Bicol. Ipagdasal niyo naman ang aming trastasyon ay kahit paano mapagdiwang namin. As kahit na simple lang, ilang pong intention ko. At inilalahat ko po sa inyo ngayong Biyernes sapagkat yun ang ating inaasam at pinaghahandaan. Sa tulong ni Maria, ang Birhen ng Peña Francia, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, araw-araw po akong nagmumuno ng nobina sa kanya, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo na si San Roque. Nawa tayo sa harapan ng Senyor, akitin ang mga nalalayo, idisiplina ang ating sarili
at baguhin, magsimula sa atin, baguhin ang ating buhay. Alang-alang sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuruan tayo ng Poong Jesus Nazareno sa mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundan nawa natin ang kanyang halimbawa habang nananalangin tayo sa ating Ama. Tugon po natin, aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang simbahan, naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan, naway hindi mailigaw na mga di-tunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Atin nawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, lalo na sa mga dinapuan ng COVID-19, naway makadama ng mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating mahal na Panginoong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng tao na nawalay na sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kami, pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mo kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito'y nabanaag. Ito'y ang sangkatauhan na akit sa puso ng iyong anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagaw at walang hanggang tipan. Ng aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. At ipagdasal natin ang lahat ng mga yumao, sumakabilang buhay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Peña, Francia. Ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya nawa'y walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapamit. Amin pong panalangin, langit ay mapamit.
mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, atin si San Jose, anghel na masasaya, apostol na 12. Oo, Senyor, purihin, Haring nasa trono, Kanyang alay sambahin, Viva Nazareno. O Diyos, na aking buhay, maawa po kayo. Ingatan aming bahay, pinsala'y ilayo. Salamat sa pamilya at sa kainitan, kaloob na biyaya na may walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, o pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilalulhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19
at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maedya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maedya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyeg mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang lang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Umupo muna tayo. Paalaala, pagkatapos po ng banal na misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at intayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Patuloy po akong nag-uulat sa inyo. Labis po kami nagpapasalamat sa ngalan ng ating komunidad. Ito po yung mga nagbigay kahapon. School supplies. Ito po'y dadali natin sa susunod na Miyerkules sa isang mababang paaralan sa Gapan, Nueva Ecija. Sisikapin ko pong makasama at gayon din yung iba ay sinabi ko, magbibigay din sila para sa patuloy po tayo mga eskwelahan na may binibigyan sa abot ng ating makakaya. Gayon din ang mga nagbigay ng tinapay at langgunisa. Ito po para sa ating mga feeding program. Araw-araw. Maraming salamat po. Huwag po kayo magsawa. Sana po walang donor patig. Ayan, nakikita niyo naman. Meron po tayong katibayan yung video. Yung mga hijos del Nazareno natin. Yan ang katibayan. Saan napupunta yung aming kontribusyon? May video po kami. Linggo-linggo, bago ang video ng mga tinutulungan natin. Panoorin niyo po. Pinapalabas natin. At gayon din, ngayon, 11 ng Setyembre hanggang sa 19 ng Setyembre, 9 na araw, alas 4 ng hapon, sa misa ni Father Douglas Badong, isang Bicolano. Bago po ito, nobina para sa Birhen ng Peña Francia. At sa 20 ng Setyembre, tatapat na linggo yun, yung misat na ng tanghali, may prosesyon tayo pagkatapos ang ating maringal at solemning pagdiriwang para sa Birhen ng Peña Francia. Mahal na Birhen ng Peña Francia, pawang hindi natuloy ang festibidad sa Kabikulan. Ang panalangin namin ay ipagdasal mo naman ng aming nalalapit na trastasyon. Madaos namin, madiwang namin, alang-alang sa mga bayan mo na maraming gustong ilahad sa paanan ng inyong anak. Yun po kung bakit tayo may nobina. Tumayo na po tayo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.